Sa nakaraan ng ating video, ay pinag-utos ni Son Zaiwen sa anak niyang si Son Jongyang, na ngayon din ay magtungo siya sa Dishu upang ipakita ang katapatan ng kanilang pamilya sa ating bida. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas sa City Gate ng Royal Capital, ay napansin ng mga tao ang isang hukbo na mabilis patungo sa kanilang direksyon. At matapos makalapit ang mga ito, ay sinabi nilang kabilang umano sila sa 9 great families dito sa Royal Capital, pero bakit daw kaya sila patungo ng West State? Bukod dun ay agad nga ding napatanong ang mga ito, kung tinitimbang daw kaya ng mga great families ang dapat nilang tulungan sa labanang nagaganap, sabay sabi na hindi kaya masyado silang naging pabigla-bigla upang agad na magtungo ng West State. Habang ang isa naman ay sinabi na, malamang umano sa nagpalit ng leader ang Son family at nais magpasikat agad, o kaya ay pwede ding mag-scout lang sila sa West State, dahil sigurado naman umanong hindi kayang talunin ng ilang daang sundalo, ang hukbo ng ating bida na Imperial Dragon Guards. Habang si Son Jongyang ay nakangiti lang naman, dahil ang lahat umano ng nangyayari ay naaayon sa prediction ng kanyang tatay, at dahil sa gumagalaw ang ibang great family ng naaayon sa plano nila, ay hindi nila agad na matutuklasan ang motibo ng Son family, kung bakit sila nagtungo ng West State. Pero ang malaking katanungan nga daw ngayon, ay kung madadala ba niya ang sulat o liham ng pakikipag-alyansa sa ating bida, bago pa sila makarating ng Western Capital. Dahil masasabi nga daw niyang ang pakikipag-alyansa kay Shu bago niya mapatay si Duan Mo Huangqi, ay tinatawag na investing, at ang pakikipag-alyansa naman kay Shu matapos niyang mapatay si Duan Mo Huangqi, ay tinatawag na submission o pagsuko, at magkaiba nga daw ang kahulugan at pagtrato sa dalawang bagay na yon. Kung pagbabasehan nga daw niya ang distansya at sunod-sunod na pagkapanalo ng ating bida, ay malamang sa abutin sila ng 20 days bago makarating ng Western Capital, at kung mag-travel nga daw siya ng walang pahinga, sa araw man o gabi ay siguradong makikita niya ang ating bida, 3 araw bago sila makarating ng Western Capital. At dahil dito ay agad niyang pinalo ang kanyang kabayo, upang lalo pa nitong bilisan ang kanyang pagtakbo, habang sinasabi na lahat sila ay kailangang magmadali sa susunod na supply point nila, upang makapagpalit ng kabayo at muling magpatuloy sa paglalakbay, sabay sabi na walang titigil kung talagang hindi kinakailangan. At habang patuloy nga sila sa paglalakbay, ay sinabi nito na kung nasa peak o tugatog umano ng mundong ito ang ating bida ngayon, ay sana mas taasan pa niya ang kanyang posisyon o ipanalo ang kanyang laban, dahil yun umano ang magpapatunay na hindi nagkamali sa kanyang desisyon ang tatay niya. Samantala sa isang kakahuyan nga sa West State, ay iniisip ng ating bida na nitong mga nakalipas na araw umano, ay 3 fortress na ang napabagsak ng kanilang hukbo, at kung muli pa nga daw silang magpapatuloy, ay siguradong mararating na nila ang lugar, kung saan ay namumuhay ang mga pangkaraniwang tao. Naisip nga din niyang kadalasan umano, ay malayo ang garrison ng mga sundalo sa mga pangkaraniwang tao, at kung mabilis na matatapos ang bawat laban nila, ay sigurado umanong hindi maaabala ang pamumuhay ng mga pangkaraniwang tao. Pero kung may makakaharap nga daw silang malupit na hukbo ng West State, ay maaari nilang gamitin ang mga pangkaraniwang tao bilang kalasag. Pero inosente nga daw ang mga pangkaraniwang tao, at nais niyang panatilihin silang buhay, upang patuloy siyang maka-earn ng negative points mula sa kanila, at mas mainam nga din daw yun kaysa patayin nila ang mga pangkaraniwang tao. Pero biglang ang sinabi ni Xiao Yu at Carol na handa na umano ang hapunan, na kinagulat naman ng ating bida, dahil ang simpleng salita nila ay tila may nakakatakot na killing intent. Parehas nang nakangiti at may dalang pagkain ang dalawa, kaya napapatanong ang ating bida kung anong klase ng sitwasyon ito, at kung ano na naman daw kaya ang pagtatalunan nila ngayon. At agad ngang sinabi ni Xiao Yu na subukan niya ang steak, at pag nagustuhan nga daw ito ng ating bida, ay muli siyang ipagluluto nito sa hinaharap. Pero sumingit naman si Carol, at sinabi na nag-aral umano siyang magluto ng mga putaheng Tsekwa, sabay tanong kung nais bang tikman ng ating bida ang putahe niya. Pero mabilis namang iniwasan ni Shu ang mga sinusubo nila sa kanya, kung saan ay agad ngang napunta sa bibig ni Xiao Yu ang luto ni Carol, habang ang steak naman ni Xiao Yu ay sinubo ni Shu kay Carol. At agad nga nilang pinuri ang luto ng bawat isa, kung saan ay hindi na din nila pinansin ang ating bida, na sinabi namang love and peace daw dapat ang laging pairalin. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay tinatanong ni Xiao Yu kung ano ang iniisip ng ating bida kanina, dahil pwede nga daw niya itong sabihin kay Xiao Yu, upang matulungan siyang mag-isip ng solusyon.
Wala yun, wika naman ni Shu, sabay sabi na ang susunod nilang aatakihin ay lugar kung saan namumuhay ang mga pangkaraniwang tao, at nais nga daw niyang hayaan na mabuhay ang mga pangkaraniwang tao na yun, upang ikalat nila sa buong mundo ang lakas at kasikatan ng kanyang Imperial Guards. Sige, tama na yang sinabi mo, astig ka na dyan at huwag ka na magsalita ulit, wika naman ni Xiao Yu, habang si Carol naman ay sinabi na sila na daw ang bahala sa lahat, at nagload nga ang utak ng ating bida sa kanilang pag-alis, habang napapatanong sa kanyang sarili kung pinagkakaisahan ba siya nila Xiao Yu. Samantala sa isang mansion nga ng isa sa mga lungsod ng West State, ay sinabi ng kanilang general na nawasak na umano ang ibang pass of fortress patungo ng Western Capital, at sigurado nga din daw na sila naman na ang susunod. Sunod ay tinanong nga niya kung may mga naiisip ba silang plano, upang labanan ng Imperial Guards, pero nanatili lang naman silang tahimik, kaya sinabi na lang nito na nagpadala na umano siya ng liham sa mga kalapit lugar, upang humingi ng tulong, nang bigla siyang makaramdam ng antok. Hindi nga din nagtagal ay agad silang nagbagsakan, at dito ay sinabi ng squirrel na lahat umano ng tao sa lungsod na ito ay tulog na, kaya naman maaari na silang sumugod, habang ang mga juwa niya ay tamang himas at punas lang sa kanya. At dito ay agad na sinabi ni Shu, na kailangan nilang makinig sa utos ni Xiao Yu at Li Liang, sabay sabi na maghanda na sila upang umatake, nang bigla namang yamakap si Zuan sa binti ng ating bida. At dito nga ay naiiyak na sinasabi ni Zuan, na nilabag umano ng squirrel ang kanilang patakaran, dahil dinala niya ang kanyang harem dito sa Luniverse, kaya isa umano itong kasalanan na walang kapatawaran, habang si Negrito naman ay sinabi lang na hindi niya mapigilan, ang pagkainggit ni Zuan sa squirrel na may mga juwa. Kaya naman sinipa na lang siya sa puwet ng ating bida, habang sinasabi na hindi ito oras para iyakan ang patungkol sa mga juwa, sabay utos na ilabas na niya ang kanyang espada at magtungo sa digmaan. Samantala ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay agad silang nagtungo sa lungsod, at habang natutulog ang mga sundalo ng Blackwing Army, ay isa-isa nilang pinatay ang mga ito, upang hindi na magising at magdiretso na ang tulog. At pagsapit nga ng umaga sa lungsod na ito ay hinahanap na ng mga tao, ang mga sundalo ng Blackwing Army na nagbabantay sa City Gate, sabay sabi na pagbuksan umano sila. Habang ang iba naman ay sinasabi na kailangan na nilang umalis sa lungsod na ito, dahil wala nga daw nakakaalam kung kailan darating ang mga Imperial Guards, at alam nga din daw nila na hindi kaya ng mga Blackwing Army ang gagawin nilang pag-atake, kaya ayaw na nilang mamuhay sa takot dito sa loob ng lungsod. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay agad na nagbukas ang City Gate, kaya naman masyado ang tuwa ng mga pangkaraniwang tao na ito, habang sinasabi na kailangan na nilang tumakbo palayo sa lugar na ito, kung nais pa nilang mabuhay. At bigla nga ding nagdilim sa gulat ang kanilang mga mata, matapos makita ang nagkalat na bangkay ng mga Blackwing Army, sa army camp nila dito sa labas ng lungsod. At agad nga din silang napatanong sa kung ano ang nangyayari, dahil ang lahat nga daw ng Blackwing Army na nagbabantay sa lungsod, ay naubos ng hindi nila namamalayan, sabay tanong kung sino kaya ang may gawa nito. Hanggang sasabihin naman ng isa, na tila mayroon umanong nakasulat sa kalsada ng kanilang lungsod, kaya naman agad nila itong pinuntahan at nabasangan nila ang mga katagang, napadaan lang kami at umalis din, kaya wag nyo na kaming masyadong isipin. Dahilan upang magwala ang mga pangkaraniwang tao, habang sinasabi na bilisan na nila ang pag-impake dahil siguradong niloloko, o pinaglalaroan lang sila. Samantala habang patuloy nga sa paglalakbay ang hukbo ng ating bida, ay sinabi ni Carol na biglaan umano ang pagkawala ng madaming Blackwing Army, kaya naman tinanong niya kung pwede ba nila itong tawagin, bilang disappearance incident. Pwede wika naman ni Xiao Yu, sabay sabi na sigurado umanong sa takot ang mga tagalungsod sa kanilang nakita, sabay tanong kung ano naman ang pamamaraan na gagawin nila sa susunod. Pero napapatanong nga ang ating bida, kung talaga daw bang natakot nga ang mga tao sa lungsod nang dahil sa ginawa nila Xiao Yu, dahil sa +1 nga lang ang bigay ng negative points sa kanya. Samantala sa sumunod na araw nga, matapos nilang ubusin ang mga sundalo sa isang lungsod, ay nagpatuloy sa paglalakbay ang mga sundalo ng ating bida. At tulad ng nakaraang lungsod ay ligtas din ang mga pangkaraniwang tao, pero ang pinagtataka at nanatiling palaisipan nga daw sa lahat, ay wala man lang nakarinig kahit isa sa naganap na labanan, o ingay mula sa digmaan. At habang patuloy nga sa paglalakbay si Zhongyang patungo sa ating bida, ay tinawagan nito ang kanyang ama, upang tanungin kung posible daw bang mangyari ang bagay na yun, at ang tinatanong nga niya,
ay kung bakit wala man lang silang narinig na ingay mula sa labanan. Pero sinabi lang naman ng kanyang ama na dati ay hindi niya alam, pero dahil sa pinangungunahan nga daw ni Lu Xu ang Imperial Guards, ay malamang sa nangyari o totoo ngang natalo ang Blackwing Army, nang walang kahit na anong ingay na narinig ang mga tao. Sunod ay sinabi nga niya, na sugal umano ang pagnanais nilang tumulong o makipag-alyansa sa Imperial Guards, pero may pangitain nga daw siya, na siguradong magpapatuloy ang legacy ng pamilya nila, sa loob ng 3,000 taon pag nanalo sila sa sugal na ito. Kaya naman sinabi ni Zhongyang na hindi kailangang mag-alala ng kanyang ama, dahil gagawin nga daw niya ang lahat ng makakaya niya, upang patunayan sa ating bida ang katapatan ng kanilang pamilya, para na din hindi madismaya ang kanyang ama sa binigay na misyon sa kanya. Sige, pinapaubaya ko na sa iyo ang lahat, wika naman niya, sabay sabi na mayroon umanong mga miyembro ng great families ang sumunod sa kanya, matapos siyang umalis ng royal capital. Kaya naman biglang kinabahan si Zhongyang, dahil may mga naririnig nga daw siyang tunog mula sa yapak ng mga kabayo sa kanilang likuran, at agad na niyang sinabi na kailangan muna niyang itago ang bronze mirror, upang hindi sila mapagdadahan. Kaya naman sinabi na lang ng kanyang ama, na dumistansya umano si Zhongyang sa miyembro ng ibang pamilya, sabay sabi na huwag niyang gamitin ang miyembro ng ibang pamilya. Dahil pag pinatay nga daw niya ang mga ito upang mapalapit sila sa ating bida, ay maaaring iba ang maging pag-unawa ni Shu sa kanila, at hindi ito makakabuti para sa kanila, gayon na din sa kanilang pamilya. At matapos nga ng pag-uusap nila ay iniisip nito na malaking problema umano, pag nagkaroon ng gusot si Zhongyang sa miyembro ng ibang great family, sabay sabi na magiging mahirap umano ang sitwasyon nila, kaya siguradong hindi niya matatawagan ng ilang araw ang kanyang anak. Sabay tanong sa kanyang sarili kung narinig nga daw ba ni Zhongyang ang lahat ng sinabi niya, pero di-bali na daw kahit hindi dahil matalino naman siya, pero duda nga din siya na hindi umano makagawa ng pagkakamali si Zhongyang. Samantala habang patuloy nga sa paglalakbay sila Zhongyang patungo sa ating bida, ay nakasunod naman ang isang grupo mula sa great family ng royal capital sa kanila. At dito nga ay iniisip ni Zhongyang na kakaiba umano ito, at dahil sa mayroon silang misyon na kailangang gawin, ay nag-apura silang umalis ng royal capital, kung saan ay mas mabilis din ang pagpapatakbo nila sa mga kabayo, kaya dapat daw ay hindi na sila nasundan ng ibang pamilya, sabay tanong kung paanong nakasunod ang mga ito sa kanila. At agad nga din niyang tinanong kung bakit sila nagmamadali, pero sinabi lang naman ng mga ito na hindi nila alam kung bakit sila nagmamadali, dahil matapos nilang makita na mabilis magpatakbo ng kabayo si Zhongyang, ay pakiramdam lang daw nila na hindi sila pwedeng magpadaig. Kaya naman napatanong na lang siya sa kanyang sarili, kung ganito daw ba talaga ang ugali ng mga taga-great family, at kahit hindi nila alam ang plano at motibo ng isa, ay susunod pa din sila upang hindi sila madaig. At dito nga ay naisip na lang ni Zhongyang, na magkakalaban umano sa negosyo ang kanilang mga pamilya, at mukhang sa digmaan nga daw ay ganun din ang mangyayari. Pero hindi na din daw ito masama, dahil nitong mga nakaraan ay iniisip niya, kung ano ang dapat niyang gawin upang ipakita ang katapatan ng pamilya nila sa ating bida, pero ngayon ay mukhang hindi na umano niya magiging problema ang bagay na yon. Sabay sabi sa kanyang sarili, na hahayaan muna niyang sumunod sa kanya ang mga ito, at matapos nga daw silang makarating sa ating bida, ay papatayin niya ang miyembro ng ibang great family sa harap ni Shu. At habang iniisip nga ni Zhongyang na hindi madidismaya sa kanya ang tatay niya, ay bigla naman itong nakaramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Samantala sa isang lugar nga sa Luniverse, ay makikita natin si Yu Fuyao na nakasuot ng itim na balabal, at matapos na mag-vibrate ang kanyang telemirror ay agad niyang sinagot ang tawag. Dito ay tinatanong ng kanyang kausap, kung nakabalik na daw ba ang lahat ng mga spy nila sa buwan na ito, sabay tanong kung ano na ang ginagawa ng mga great family sa Royal City, at kung nag-umpisa na daw ba silang gumalaw, matapos silang makapaglabas ng Imperial Decree. Sinabi naman ni Yu Fuyao na mayroon naman daw konting paggalaw, dahil ilan sa mga pamilya ang nagpadala ng scout sa West State, habang ang ibang pamilya naman ay may dalang ilang daang sundalo, at meron na din daw nagdala ng 1,000 sundalo patungo ng West State. Pero sa totoo nga lang daw ay tila sumasabay lang sila sa agos, para hindi magmukhang kaaway ng kanilang pamilya, ang Divine King's Palace, sabay sabi na matagal ding nanahimik ang Divine King's Palace, at ngayon ay hindi na nila mapasunod maging ang mga insekto. Pero sinabi naman ng kanyang kausap na wala siyang dapat ipag-alala, dahil gagawa nga daw siya ng paraan upang sila na mismo ang umaksyon, sabay tanong kung ano na ang balita sa North,
at kung namataan na ba nila ang mga puppeteers o puppet masters. Sinabi naman ni Yu Fuyao na hindi na umano sila makita ng kanyang mga tauhan, matapos silang pumasok ng Maple Sea, at nagpadala na nga din daw siya ng mga karagdagang tauhan, pero wala pa din silang balita hanggang ngayon. Bukod doon ay hindi nga din daw niya maunawaan, kung bakit nananatili ang mga puppeteer sa North, imbis na magtungo ng West State upang tulungan ang ating bida. Pero matapos nga nitong marinig ang lugar na Maple Sea, ay bigla itong natawa at tulad umano ng kanyang inaasahan, na ang pag-ibig ay nakakasakit o maaaring magdulot ng panganib. Maging pag-ibig man ito sa jowa o pag-ibig para sa pamilya, lahat ng yon ay magdudulot ng panganib, wika pa nga niya. Sabay sabi na bantayan lang ni Yu Fuyao ang mga kaganapan sa West State, dahil siya na daw ang bahala sa North State. Samantala sa Maple Sea nga ay hinahabol ni Tiger Holder ang isang toro, at agad na niya itong sinuntok sa lalamunan matapos niya itong abutan, dahilan upang magliparan ang mga ibon na nagulat sa kakahuyan. At matapos nga itong bumagsak, ay sinabi ni Tiger Holder na sa wakas umano ay nahuli din niya ito, matapos ang mahaba at matagal nilang habulan, sabay buhat sa toro at sinabi na kumpleto na ang kailangan para sa hotpot nila, kaya si Yunyi na daw ang bahala sa mga karne nito. Habang si Yunyi naman ay sinasabi na maswerte umano ang USA ngayon, pero hindi bali na nga daw dahil ang importante, ay mayroon na silang karne para sa hotpot nila, sabay lingon sa kanyang likuran at naisip nga ng lalaking ito na nakita na umano sila. Kaya naman agad siyang tumakbo palayo, pero ginamit naman ni Yunyi ang kanyang abilidad, upang magapos at mahuli ang lalaking ito, na agad namang nilunok ang kung anong bagay. At matapos nga nila itong mapuntahan, ay napapatanong si Tiger Holder kung nagpakamatay na naman daw ba ito, gamit ang lason. Sinabi nga din ni Tiger Holder, na ang mga facial expressions at fingerprint umano nila ay burado, at lagi nga daw silang may lason na dala-dala, tulad ng isang grupo na nakalaban at napatay nila nung nakaraan. Sabay sabi na sayang umano, dahil naubos ang 10 araw nila sa mga ito, nang dahil sa pagnanais nilang makahuli ng buhay, upang makakuha ng impormasyon mula sa kanila. Pero sinabi naman ni Yunyi, na wala umano siyang inaasahang makukuha na impormasyon sa kanila, dahil pinapatay nga lang daw nila ang mga ito upang hindi sila masundan, sa paghahanap ng soul guiding butterfly, at para na din hindi masira ang kanilang plano, sa paghahanap sa kanilang kuya. Agad nga din niyang tinanong, kung sigurado daw ba si Tiger Holder na wala nang nakasunod sa kanila, at sinabi nga ni Tiger Holder na wala na umano, dahil wala na din siyang nararamdaman ng kakaibang energy waves, maliban na nga lang daw kung may mas malakas silang kalaban, na pilit tinatago ang kanyang kapangyarihan. Pero iilan nga lang daw ang taong mas makapangyarihan sa puppeteers ayon kay Yunyi, kaya naman bukas na bukas ay magpapatuloy na sila sa paghahanap, ng daan patungo sa secret realm sa lugar na ito, at kung wala nga daw magiging problema sa gagawin nilang ito, ay mapupuntahan na nila ang ating bida sa West State. Pero sinabi naman ni Tiger Holder, na mayroon umanong kasabihan ang mga matatanda, na asahan nila ang hindi inaasahang mangyari, dahilan upang sigawan siya ni Yunyi at wag umano niyang malasin ang plano nila. Samantala patuloy naman ang pagpasok ng negative point sa ating bida, pero napapatanong nga siya sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari, at kung bakit ayaw daw tumaas ng mga negative points na bigay ng mga taga-West State. Kaya naman agad niyang sinabi, na madami na umano silang nasakop at napabagsak na fortress dito sa West State, pero bakit daw kaya hindi pa din natatakot ang mga tao sa kanilang Imperial Guards? Pero tinanong lang naman ni Heitan, kung paano umano nalaman ng ating bida na hindi pa nila niyayabangan o tinatakot ang mga tao, sabay tanong na din kung nababasa daw ba ni Shu ang isip nila, at naisip nga ng ating bida na parang ganun na nga, pero hindi daw pwedeng mabunyag ang patungkol sa negative points. At dahil sa nakatutok nga si Xiaoyu na naghihintay sa sagot ng ating bida kay Heitan, ay agad niya itong tinawag na uling, sabay hagis ng inasam at sinabi na umalis siya dito, at agad ngang sinunggaban ni Heitan ang inasam. Matapos nito ay sinabi ni Xiaoyu, na malamang umano sa nagkulang sila sa promotion, sabay sabi na alalahanin ni Shu, kung paano nila na-promote ang sabon nila noon, dahilan upang sabihin ng ating bida na matalino talaga ang kanyang kapatid, pero kailangan nga daw nila ng model. Sabay sabi na si Commander Liu umano ay gwapo, matipuno at kahangahangang lalaki, kaya naman pwede siyang maupo sa isang tea house dito sa Luniverse, at doon ay pwede siyang gumawa ng kwento na paniniwalaan ng lahat. Sabay tanong kung pasado daw ba ang model number 1 niya. Pero nagduling-dulingan nga si Commander Liu,
Matapos siyang dalhin ni Heitan sa ating bida, kaya naman sinabi na lang ng magkapatid na lumayas na siya dito, at ipagpatuloy na lang ang pagkain ng inasam, sabay tanong kung napabayaan daw ba talaga niya si Commander Liu, at paano daw kaya naging pangit at duling, ang gwapo at matipunong si Commander Liu.